Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa inyong lahat dyan, kung nasaan man kayo, siyempre sa Santo Tomas Church. Magandang gabi, Pastor Claude, Ate Alma, sa inyo pong lahat dyan, at nandiyan na rin Sister Irene Angeles. Okay, so biyaya po ng Panginoon, nandito na ako sa Mabini, sa bahay ni na Sister Jane. Medyo na late ng konti at may dinaanan pang konti at nag-ayos dito sa bahay. So, salamat sa Panginoon. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat at naandyan na kayo. Kagabi ay hindi tayo nagkaroon ng devotion dahil sumabit ako sa daan. Pero ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at pagpapatuloy natin ang Isaiah chapter 38. Nasa Isaiah chapter 38 pa rin tayo at sa gabi ngang ito ating tatalakayin ang verses 12 to 14 at ito ay pagpapatuloy ng tinatawag nating mga panaghoy ni Haring Hezekiah. Yan, yung kaniyang mga sama ng loob, yung mga kabigatan na kanyang naramdaman sa panahong malaman niya na siya ay mamamatay na, at sa bandang huli inalaman din niya na siya ay bubuhayin pa ng Panginoon. Kaya ating ito tuloy-tuloy na tutunghayan, tatalakayin ang kabanatang ito. So salamat at kayo ay patuloy na nagtsatsaga, patuloy na nag-aaral sa ating daily devotion. Salamat din sa buong music team na nag-practice kanina at nagtuloy-tuloy ang gawain. Ayan, okay. So tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ayan. Sige, tayo po muna ay sumandaling manalangin bago tayo mag-aral ng ating talakayan. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa pagsama, sa paggabay, sa pagbiyahe ko dito, sa maghapong laman ng kalye, sa pagbabiyahe sa iba't ibang lugar. Salamat, Panginoon, sa gabi na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon muli na makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa tahanang ito ni Sister Jane, ni Brother Edwin, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa amin sa pag-aaral na ito. Samahan mo po kami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, nandito nga sa likod ko. Edwin, halika, pakilala muna kita bago tayo magsalita. Ayan. Okay, ito po si Brother Hello. Edwin. Good evening. Yan po ay napakalapit sa puso ko. Mga inaanak ko po sa kasal at anak po talaga ng mga magkakasama pa kami noon sa Winner Church. Hindi pa Winner Church noong panahon na, no? SMCF pa. Okay, sige, kapatid. Salamat. Okay, tayo po tatalakayin natin muli ang ating pinag-aaralan. At yun ang ating nasimulang talakayan noong nakalipas pang isang araw, yung Isaiah chapter 38 verses 9, 10, and 11. Ito'y naglalaman ng mga tila awit o tila mga patula na mga pahayag ni Haring Hezekiah, at ito'y naglalaman ng kaniyang mga kabigatan, ng mga sama ng loob, ng kanyang mga panaghoy matapos niyang malaman na siya ay mamamatay na. Siyempre, sino man tao na makaalam na siya ay mamamatay na ay magkakaroon ng mga ganitong damdamin. So, at pinahayag niya doon na meron siyang pagkatakot na mahihiwalay na siya sa Panginoon. Kailangan nating unawain uli, nabanggit ko dati na yung konsepto ni Haring Hezekiah o nung panahon ng lumang tipan ay hindi pa nila nauunawaan yung salitang langit. No, hindi pa ito masyadong itinuturo sa kanila. Sa kanila ang wala pa yung salvation na kagaya ng alam natin ngayon. Sa kanila ang salvation sa lumang tipan ay yung physical na salvation dito sa mundo. Yung kaniyang sinasabi doon na nalulungkot siya dahil mapapahiwalay na siya sa Diyos kay Yahweh, dahil hindi na niya makakasama, dahil si Yahweh ay literal, physical na nakakausap ng mga tao noon sa lumang tipan, at mapapahiwalay na rin siya sa mga tao. So doon nalungkot si Haring Hezekiah. Pero tingnan natin kung ano mga sinasabi niya sa mga susunod na panahon na talata. Okay, sa verse 12, ang sabi niya dito,
Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis na sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo tulad ng tela sa isang tahian. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Sa verse 13, ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag, parang nilalamon ng leon ang aking buong katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. So, yan. Sa verse 14, tumataghoy ako dahil sa hirap, parang isang kalapating nakakaawa. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig doon sa itaas. O Panginoon, sa kahirapang ito ako'y iligtas. So binabanggit ito yung binabanggit dito sa huling talata. O Panginoon, sa kahirapang ito ako'y iligtas. Ito'y tumutukoy doon sa damdamin ni Hezekiah na napakabigat. Matapos niyang malaman yung sitwasyon, yung katotohanan na siya ay mamamatay na, ay talaga namang nakaranas siya ng matinding kahinaan o matinding paghihirap, napakabigat sa damdamin. Ano po? At ito yung kaniyang daladala. Kaya siya ay lumuluha sa Panginoon. Ang mga talatang ito nga ay bahagi ng panalangin at panaghoy ni Haring Hezekias matapos na bigyan siya ng Panginoon ng dagdag na 15 taon. Pero syempre, nung matapos na banggitin ito, ikinuwento ni Hezekiah ang kanyang mga naramdaman. At ito yung binabanggit natin na pinag-aaralan ngayon. Si Hezekias ay nagkasakit ng malubha at nasa punto ng kamatayan nang si Propeta Isaiah ay lumapit sa kanya at sabihin sa kanya na ang kanyang buhay ay pahabain pa ng 15 taon. Ang talatang ito ay sumasalamin sa matinding kawalan ng pag-asa at kalungkutan ni Hezekiah sa kaniyang karamdaman at nalalapit na kamatayan. Sa talatang ito, itong talatang 11, inilarawan ni Hezekias at talatang 12, inilarawan ni Hezekias ang kaniyang buhay bilang umalis at naalis mula sa kaniyang tolda ng pastol na isang pansamantala at madaling lansagin na istruktura. Naghahatid ito ng pakiramdam ng kawalan ng pananatili sa kasalukuyang estado ng buhay. Ito'y sumasalamin sa damdamin ni Hezekiah ng kahinaan sa harap ng kaniyang karamdaman. Yung binabanggit na tolda dito, ito yung kanyang pisikal na katawan. Tumutukoy sa pisikal na katawan na kung saan tinitirahan ng kaniyang kaluluwa o ng kaniyang pagkatao. At ito nga sabi ay hihiwalay na siya doon sa kaniyang tolda o doon sa kaniyang tirahan. Ipinahayag niya ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paghahambing sa kanyang buhay sa sinulid ng isang manghahabi na maaring putulin anumang sandali. Binibigyang diin ng imaheng ito ang ideyan ang buhay ay marupok at madaling at maaaring mawala anumang oras. Ito'y isang katotohanan sa lahat ng panahon. Yung ilustrasyon o yung imahe ng sinulid, napakaliit, manipis, madaling maputol. At dito ikinumpara ni Hezekiah ang kaniyang buhay. Na kasi ang nabanggit nga natin ng isang araw na siya ay approximately ay nasa 39 years old lamang. So napakabata pa niya at nandun yung sitwasyon na mamamatay na siya. So ibig sabihin, ipinakita niya dito sa pamamagitan ng pagkukumpara sa isang sinulid na madaling maputol na ang kanyang buhay anumang oras ay pwedeng mawala, pwedeng kunin o bawiin ng Panginoon. At alam na nating lahat na ito'y katotohanan. Life is so short. No? Kanina doon sa 13 Martires ay natalakay din namin ng ganito. At sabi nga ng matanda, lahat naman tayo ay mamamatay ng isang kapatiran doon. Ang mahalaga, habang tayo nabubuhay, malaman natin kung saan tayo pupunta. So, ayan po. So, lahat tayo dito, gaano man tayo kabuti, gaano man tayo kabanal, ay mamamatay tayo. At babalik tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya bago dumating ang panahon na yon, napakahalaga na tayo magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan. At kaya nga tayo palagi ang nag-aaral para lalo nating maunawaan ang mga bagay na ito. Sa talatang ito, kinikilala ni Hezekias na ang kanyang karamdaman ay isang parusa mula sa Diyos. Ipinahayag niya ang isang pakiramdam ng pagbibitiw at pagtanggap sa kapalarang ito. Sa halip na magreklamo, tinanggap niya ng maluwag sa kaniyang loob.
ang pagtanggap sa katotohanan ay pagkilala na ang Diyos ay may kapangyarihan na wakasan ang mga pagdurusa ng buhay at buhay ng mga tao sa anumang oras. Ito'y kapangyarihan, kakayahan ng Diyos at ito'y otoridad niya. Siya ang nagbigay ng buhay anumang oras, pwede niya itong bawiin. Ang nagpapahayag din ng talatang ito ng kalalagayan ng tao at ang hindi maiiwasang kamatayan. Walang makakapigil sa atin kahit yung magagaling na doktor ay pagka talagang mamamatay na ang tao ay wala siyang magagawa. Talagang papanaw, talagang kukuhanin ng Panginoon. Nakukuha nito ang mga damdamin ng kawalan ng pag-asa, takot at pagbibitiw ng kadalasang kasama ang ng malubhang sakit at pagkamatay. Ang panalangin ni Hezekias ay isang tapat na pagpapahayag ng kaniyang mga damdamin at ito'y nagsisilbing paalala na ang lahat ng buhay dito sa mundo ay may katapusan. Ayan. Gaya ng nabanggit sa pagsisimula ng bahagi ng panagoy ni Hezekiah, ang mga talatang ito'y nagpapahayag ng mga tema ng soberanya ng Diyos at mortalidad ng tao, yung kamatayan pa rin. Sa isang mas malawak na konteksto, ang talatang ito'y nagsasalita din sa mga tema ng banal na soberanya at mortalidad ng Diyos. Ang pagkilala ni Hezekiah sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan ay nagpapakita ng paniniwala na sa huli ang ating buhay ay nasa mga kamay ng Diyos. Wala tayong magagawa. Ito'y hawak-hawak ng Diyos. Ang talata ay nagtataas din ng mga tanong tungkol sa layunin ng pagdurusa at ang kalikasan ng kalooban ng Diyos na hinahamon ng mga mananampalataya na patuloy na unawain ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito ang hamon sa talatang ito. Dapat tayong mananampalataya, maunawaan natin, makilala kung ano ang kaparaan ng Diyos sa ating buhay para hindi tayo magkaroon ng sobrang tiwala sa ating mga sarili. Yan. So again, yung imahe ng tolda, ng pastol, yung sinulid, ito'y tumutukoy sa buhay ng mga tao na anumang oras ay mawawala o kukuhanin ng Panginoon. At ganoon tayong lahat. Okay, sa talatang 13, isinulat ni Propeta Isaias at bahagi ng mas malaking hula tungkol sa pagpapanumbalik ng kalusugan ni Haring Hezekias. Sa partikular na talatang ito ay pinapahayag ng hari ang kanyang takot at pagkabalisa tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan. Binabanggit niya ang kanyang pisikal na pagdurusa at ang pakiramdam na tila inaatake ng isang leon. Yan, na sumisimbolo sa napipintong banta ng kanyang buhay. Ikinumpara niya yung buhay niya na mawawala na sa sitwasyon na kung saan siya ay nilalapa ng leon, na talagang segundo na lang o minuto na lang ay mamamatay na siya. Ang talata ay naglalaman ng malalalim na tema ng mortalidad pa rin, takot at pagdurusa. Sinasalamin nito ang karanasan ng tao sa pakikipagbuno sa hindi maiiwasang kamatayan. Tayo araw-araw nakikipagbuno sa kamatayan. Hanggat maaari ayaw nating mamatay, syempre. Kaya tayo pinipilit nating proteksyonan, alagaan ang ating sarili. Kaya napaka-importante na matuto tayong magmahal, alagaan ang ating personal na pagkatao. At syempre, physical at spiritual ay kailangan nating pahalagahan. Pero again, anumang alaga na gawin natin ay mayroon tayong wakas. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na dahil alam nating may wakas tayo at mamamatay tayo ay pababayaan na natin ang ating katawan, ang ating pagkatao. Pananagutan din natin ito sa Panginoon. Dahil ito ipinagkatiwala sa atin, kailangan nating alagaan. Kaya napaka mahalaga ng pagbibigay, pag-aaruga o yung protection na tinatawag natin. Okay. Ang imahe sa talatang ito ay maliwanag sa paghahambing ni Haring Hezekiah sa kanyang pagdurusa sa pag-atake ng leon. So yung leon ay simbolo ng lakas, kapangyarihan at panganib. Pero sa pagkakataong ito, unti-unting nawawala ang kaniyang lakas at nakaharap siya sa panganib ng kamatayan. Ang imahe ng mga buto na nabali ay higit na nagbibigay diin sa tindi ng pagdurusa ni Haring Hezekias. Ang mga sirang buto ay kumakatawan sa isang estado ng matinding kahinaan at sakit. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, ang mga salita ni Haring Hezekias ay nagpapakita rin ng kislap ng pag-asa.
Sa pamamagitan ng pagtutuos hanggang umaga, ipinapahayag niya ang isang pakiramdam ng pag-asa para sa isang bagong araw. Ipinapahiwatig nito ang kanyang pinagbabatayan na pananampalataya na maaaring makialam pa rin ang Diyos at magdulot ng pagbabago. Okay. Ito ang nais na ipahiwatig dito. Sabi, siya ay nananampalataya sa Diyos na may protection ibibigay sa kanya ang Diyos. Pero, bagamat nandun ang protection ng Diyos, pag ang Diyos ang nagsabi na ikay kukunin ko na or mamamatay ka na, mamamatay na tayo, wala tayong magagawa. Kasi Diyos ang nagbigay ng buhay at siya ang tanging may karapatan na bumawi din ito. Muli, ang talatang ito ay kaugnay ng kabuuan ng mga talatang 9 to 20 ay nagpapahayag ng matinding emosyon ng takot. Nandun yung takot ni Hezekiah, nandun yung sakit at bigat na kanyang nararamdaman. Pero sa kabila nito, nandun yung pag-asa na ang mga pangyayaring ito ay ibinigay at kalooban ng Panginoong Diyos, kaya wala siyang magagawa. Okay, sa talatang 14, ito yung huling talatang tatalakayin natin sa gabing ito. Ang binabanggit doon ay, ang sabi doon, tumatagoy ako dahil sa hirap, dahil parang isang kalapating nakakaawa. Ang mga mata ko'y pagod na rin dahil sa pagtitig doon sa itaas. O Panginoon, sa kahirapang ito ako'y iyong iligtas. Ayan. So, nandun yung muling pagsusumamo ni Haring Hezekiah dahil sa kanyang mga naranasan. Muli, ang talatang ito ay bahagi ng panalangin ni Hezekiah, ang hari nga ng Juda. Pagkatapos na siya ay mahimalang pinagaling ng Diyos. Hezekiah dinapuan nga ng matinding karamdaman at nagsabing siya ay mamamatay na. Pagkatapos ay taimtim na nalangin si Hezekiah sa Diyos at tumugon naman ang Diyos. Yung mga pagtutulad dito, yung kalapate na binabanggit, o sa ibang salin ay binabanggit pang crane o ibang uri ng ibon, ito'y nagsisilbing paglalarawan sa lalim ng dalamhati ni Hezekiah. Ang mga bagay na ito ay kilala sa kanilang mapanglaw at maingay na pag-iyak. Yung kalapate ay mahinahon na lumipad, tapos sila ay humuhuni ng mahinahon, ibig sabihin ay parang nagsisimbolo ng kalungkutan. Umiiyak, ipinapahayag ang kanilang damdamin. Ayan, so ganun ang sitwasyon ni Hezekiah. Yung kanyang panalangin doon na Panginoon, dinggin mo ang panalangin ko, ay talagang nagsusumamo siya. Umiiyak siya sa Panginoon dahil sa mga naka-schedule at darating na kaniyang kamatayan. Habang ang mga kalapati ay kadalasang nauugnay sa malungkot na pag-ungol, inihambing ni Hezekiah ang kanyang sariling mga panaghoy sa mga iyak ng mga ibong-ibong ito na nagpapahayag ng lalim ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Siya ay labis na naluluha sa kalungkutan na hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang panaghoy. Siyempre, tao rin siya, bagamat siya'y makapangyarihang hari, pero naandun ang kanyang damdamin ng kalungkutan at pag-iyak. So, wala siyang choice kung hindi i-express, ipahayag ang kanyang kalungkutan dahil sa matinding hirap at bigat na kanyang nararamdaman. Higit pa rito, ang paliralang ang aking mga matay ng lalabo sa pagtingin sa itaas ay nagpapahiwatig ng taimtim na mga panalangin at mga pakiusap ni Hezekiah sa Diyos. Ang mga mata ni Hezekiah ay pagod at pilit mula sa patuloy na pagtingala sa Diyos sa pagsusumamo. Yung ekspresyon na siya'y nakatingala, ibig sabihin siya ay nakikipag-usap, humihiling sa Diyos, nagsusumamo, nadinggin ang kaniyang panalangin. Hindi man direktang binanggit sa Biblia na siya'y humingi ng dagdag na buhay o hiningi niya na siya'y buhayin pa, pero yun ang nilalaman ng kaniyang panalangin. Yung sinasabi doon sa unang mga talata na siya'y humarap sa dingding at nanalangin. Tinuturo din ng imaheng ito ang pisikal na pinsalang dinanas ng kanyang karamdaman dahil malamang na mahina siya at pagod na pagod sa kaniyang pagdurusa. So lalo siyang nanghihina. So ito po'y paalala sa ating lahat, kung tayo ay mayroong sakit, ang gawin na lang natin, manalangin tayo sa Panginoon hanggat maaari, iwasan natin ang pag-aalala at ma-stress. Kasi may sakit na tayo, pag na-stress pa, lalong dadami ang ating sakit. Ayan.
So, ipagkaubayan na lang natin sa Panginoon kung ano man ang nararanasan natin at siya ang bahala. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay sumasalamin sa matinding emosyonal at pisikal na kaguluhan na nararanasan ni Hezekias sa panahon ng kaniyang karamdaman. Gayon din ang kaniyang hindi natitinag na pananampalataya at pag-asa sa Diyos para sa pagpapagaling at pagpapalaya. Gusto niyang gumaling, gusto niyang lumaya sa kanyang karamdaman at gusto niyang magkaroon pa ng mahabang buhay. Nung binabanggit niya yung part na to, ito yung sitwasyon na pinapaliwanag niya yung naramdaman niya noong nalaman na siya ay mamamatay na. Hindi pa na ipapahayag na siya ay muling mabubuhay. Doon sa ating verse 3, binanggit doon yung sabi ni Yahweh na narinig ko ang iyong panaghoy, na nakita ko ang iyong luha, ang iyong panalangin. So ito yung mga panalangin na binabanggit doon. Yan. Ang mga tema ng pagdurusa, panaghoy, pananampalataya at pagsusumamo para sa banal na interbensyon o pakikialam ng Diyos ang sentro ng talatang ito, na sumasalamin sa mas malawak na mga tema ng aklat ni Isaiah at kinabibilangan ng pangako ng pagliligtas at pagpapanumbalik ng Diyos sa kaniyang mga tao. Tatandaan natin, may kontrol ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa atin. Kailangan lang nating magtiwala at ipagkatiwala sa Panginoon ng ating buhay. Ano man ang mangyari, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Siyempre, pero hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo mananalangin. Kasi baka isipin natin, dahil Diyos naman na may kontrol, yan na natin siya na lang ang bahala. Pero hindi, napaka-importante pa rin po ng pagdulog sa Kanya. Dahil ang panalangin naman ay hindi lamang paghingi, na andun yung pasasalamat, paghingi ng tawad sa kasalanan, at pagpupuri. At yung ating mga hinihiling, kung inay kalooban ng Panginoon, ay mangyayari naman at mangyayari yan. Kailangan nating manatili dahil ang pananalangin din ay isang simbolo ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Panginoong Diyos. So kung paano natin nakilala si Hezekiah na may kababaang loob, na nanalangin at talagang nagbibigay ng panahon sa pakikipagniig, pakikipag-usap sa Diyos, tayong mananampalataya ay dapat din natin gawin ang mga bagay na ito. At ito isang patunay, isang resulta na tayo ay totoong kumilala sa Panginoon, na tayo totoong nanampalataya. Nasa Kanya ang ating pag-asa, nasa Kanya ang ating kinabukasan. Ibig sabihin, ipinapaubaya natin sa Kanya ang buhay natin, ano't ano man ang mangyari. So sa atin naman, baka may mga nagdududa pa na kung tunay bang mananampalataya, ay siguraduhin na natin at patuloy nating ibahagi ang Ebanghelyo para pag winakasan na nga ng Panginoong Diyos ang ating mga buhay, ay tayo ay siguradong sa langit mapupunta. Okay, so pansamantala, hanggang doon lang muna ang talakayan natin sa gabing ito. Bukas ay magpapatuloy tayo sa talatang 15, 16 at 17. Tutuloy natin ating pag-aaral. So muli po, salamat mga kapatid sa inyong pagsama. Bagamat nalilate ako, ay tuloy-tuloy pa rin tayong mag-aaral. Hindi natin hahayaan na maputol ang ating araw-araw na pag-aaral ng Biblia. So patuloy ninyo akong samahan sa bagay po na ito. Tayo po'y manalangin para sa ating pagwawakas. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa katatapos naming pag-aaral. Salamat sa paggabay mo at sa pagtuturo. Salamat sa mga tao na nag-join, Panginoon. Nawa ay natuto po sila at mailapat sa mga buhay ang mensahe ng salitang ito, ang pag-asa na kinakailangan naming ipagkatiwala at ibigay sa iyo. Salamat dakilang Diyos sa tahanan na ito na ginamit mo upang mapagganapan ng gawain na ito. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa na naandito, Panginoon, sa tahanan ito, ang pamilya ni Sister Jane at ni Brother Edwin, at ang bawat isa sa Touching Lives na nakasama namin. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, muli po ay maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. At magkita-kita po tayo bukas ng gabi. Okay. Salamat po. Salamat. To God be the glory. Bye-bye.